Magandang gabi, everyone. Welcome to my channel, Pinoy Survivor. Maraming salamat dun sa nagla-like, share, tsaka nagsasubscribe. At tsaka nagko-comment sa baba kasi laking bagay na sa akin. Nakikita ko na may mga nagsasabing na-enjoy nila yung mga kwento at hinihintay nila yung mga susunod pang mga video. Maraming salamat sa inyo. So, nung nasa Cagayan Valley na ako, this was November of 85. November. Ano kaagad? Patrolya agad. Siyempre, bagong sariwan-sariwa Hindi, operate agad. Si Colonel Aguinaldo, ganun Pagka operate ka, hindi pwede yung ka dun, yung pabanjing-banjing. So, binadihan naman ako, ibig sabihin yung sinamahan naman ako ng mga tropa ng PCINP, mga ARSAP at that time. Sa totoo lang, ayokong kasama yung mga mga kabady yung sa operation. Mas maganda mag-operate ka nung kayo lang. Kasi kung may kabady ka, may ibang standard sila minsan nakakapahamak. Sa Mindanao, 6 company, may nakakabady rin kaming mga ibang unit. Pero okay lang kung Ranger Company o Ranger Battalion. Pero kung kunyari mga sa infantry o kaya sa field force, wala nakakatakot din Kasi minsan, ang tinutumbok nila, bahayan Mga kubo-kubo, magluluto ng manok. Ikaw seryoso ka, SOP ka, hindi ka makita. Tutumbukin nila kagad yung magluluto ng manok. Saka nakakadagdag ng kalaban yung ganun Isipin mo, ako, nung retired na ako, na-appreciate ko kung gaano kahirap mag-alaga ng manok. Paitlogin mo, bago mangitlog yung manok, papagulangin mo hanggang dumalaga, tapos na magitlog siya, bago mabubukok yung iba. Yung iba pa, mababayawa, kundi kaya makakain ng ahas, yung sisiw, okay, madadagit ng agila. So, mahirap mag-alaga ng manok, tas mabubulutong. Mahirap magparami. Now, dadating itong, isipin mo lang, itong mga nasa bundok, mga upland farmers natin, dadating ang NPA, kakainin yung manok, hihingi. Wala, armado to, mga NPA. So, bigay naman to si upland farmer. Dating naman to si sundalo, hingi rin naman ng manok. Okay lang, kahit bayaran Ang punto doon, magkano ba bayad? Tapos nun, pagka hindi binigyan, sasabihin, sympathizer sa NPA. Ay, nako. Ang NPA mas madalas doon sa area kasi nga sila'y nandun. Ikot lang sila na ikot. Ang sundalo, pagkatapos ng ilang palitan na. Ganun ba? O kaya minsan na sila pupunta sa area. Pag tamad pa yung commander ng sundalo o ng PNP, hindi nagpapatrolya. So madalas talaga yung rebelde nakakalapit sa gubat, doon sa sitio, sa bahayan ng mga upland families, farmers. So, ayun, isang reason kaya ayoko. Tapos yung iba pang mga tropa, mahirap sabihan na iwasan ninyo yung tanim na mais. Kasi mga mais, ganyan palang kalaki. Siyempre yung iba, bobo, hindi naintindihan hindi nakakaintindi kung ano yung tanim sa damo. Sasagasaan, tatapakan ng mga bota. Di ba? Sarap martilyohin ng mga pagka ganon. Hirap na hirap yung tao na magtanim bago yung mais ganyan o kaya yung sibuyas ganyan, dumating yung tao, yung hindi marunong na magkilala ng mga tanim, masasagasaan. Tapos yung naman nakakakilala, sasabihin, Manong, pwede ba humingi ng ganito? Kaya nga ako lagi may dalang cash. Kasi pagka ganon, bayad para hindi kawawa. Minsan papalitan ko na lang ng sardinas o kaya nung isang box ng isang lata ng Skyflakes. Para barter talaga. Kundi ka bibigyan ko ng gamot, anti-malaria, okay, mga painkiller, antibiotics, ganon. Parang di kawawa.
Kasi kaya dumadaming kalaban eh. Minsan abusado yung iba nating kabaro eh. So, may nakasama kami dati na na PNP, na en route pa lang kami, nasa track pa lang kami, papunta pa lang kami ng ng objective, drop off point. Na-flat yung truck. Abe, akala pumutok. Well, nag-strapping sila kasi akala nila ambush, mga nervyoso ba. So nung nadinig yung bang, pumutok yung gulong ng sasakyan, ng truck. Eto na sila. May patay. Patay na civilian. Kita mo yun? How trigger happy. Ayoko ma-identify sa mga ganong tropa eh. Kaya hanggat mare, ayoko nagpapatrolya na may kasama. Ako lang, yung unit ko lang. Hanggat mare. Ngayon dito sa Cagayan, first company na ako. Masaya naman ako kasi yung may reception. Nandun yung mga mista ko, si Lieutenant Villanueva, Dante Villanueva, Jojo Donato, tsaka si Bert Caldeo sa Ranger, second company. Tapos si Lieutenant Antonio, si Unyot. Ayan yung mga inabutan ko doon. Masaya kasi automatic, kagad kami, parang reunion ba. Bok, kamusta na? Ganon. Tapos napasobra ng inom. Pagdating namin sa barracks, isa lang ang barracks namin nila Dante. Doon lang kami, naka-opcon kami sa Tugigaraw, Provincial Command. Biglang may na pala, may OPORD na pala. Initial 1 week operations. Kape-kape. Doon ako naparami ng kape para mawala yung yung ilang beer yung ininom namin sa club eh. Tapos noon, patrolya. Sabi ko, hindi pa ako ready kasi gusto ko pang dumaan ng palengke. Para kami sindikato, ilang kotse kami. Mga bata pantinyete, may mga kotse na. Mga second hand lang naman eh. May dala akong kotse, si Dante, si Unyot, tsaka si Bert Caldeo, 4 na kotse. Meron 5. Si Jojo, may Beetle din eh. So, naka-convoy kami. Pagdating ko nung pauwi na kami, sabi ko, dadaan na sa palengke. Pumreno ako, biglang kabig kanan. Tapos parada. Sumunod sila. Takot yung mga tindera doon sa palengke. This was about gabi. 1 o'clock, 2 o'clock, ganon. Tapos noon, bumili lang ako ng pakwan. Pagbaba, kala mo magkano ba ang pakwan? Dumalay ko dalawang malaki. Nilagay ko sa backpack ko. Reason being, yung style ko, sa Mindanao, ganun din ang style ko rito. Dati sa Mindanao, spam. Ngayon, dahil sa galing akong ranger schooling, kalahating kaba na, hanggang isang kaba ng dala namin sa rucksack namin. Ano ba naman yung 2 pakwan? Ilang kilo lang yun. Nagbaon akong 2. So ito na, jump off kami. Ang nakabody ko si Dante Villanueva, Lieutenant Villanueva. That time, shout out lang sa kanya. Sa kanya ako bumili na PNP nakabody. PCINP. The best siya, the best nakabody. Hindi ka iwanan eh. So, meron kaming hinahabol na na parang ninakaw yata na traktor ni nung mayor sa Laak ba yun? Hanggang Lower Kalinga kami umabot eh. Tapos noon una may dinaan na kaming palayan, tapos may tumakbo, rebelde. Habol kami. Sipin mo yung nakainom ka tapos noon. Ilang beses ako nalaglag doon sa Pilapil eh. Talagang putik na putik ako eh. Nakakaya doon sa mga bata eh. Pagdating namin doon, hingal na hingal kami. Hindi na namin inabutan yung rebelde. Tapos nun, upo kami. Gano'n kami. Hapong-hapo kami. Tapos sabi ko, Bok, may pakwan ako. Ay, oo nga, may pakwan. Sige, nung kinuha ko, wala na. Abay, siguro nalaglag dun sa kakatakbo mong ganyan, nalaglag, hindi ko na malayan. Sabi ko, tignan mo nga naman niya, kung di ka mamalasin, walang pakwan. Okay na. Itong isa kong bata, kalimutan ko na yung pangalan eh. Hindi naman kasi ako nagtagal sa first company. Mga lang ako dun eh, 11 months yata. So,
pagdating niya, pag-upo sa tabi namin ni Lieutenant Villanueva, sir, gusto niyo pakwan? Napulot daw niya doon sa palayan. May nagtanim, siguro naiwan daw yung bunga. Wala naman daw puno, bunga lang. Siguro may umani, nalaglag. Masarap ba? Tinanong na lang namin ni Dante. Masarap ba? Oh, sir, tamis. Gusto niyo, sir? Anyway, lahat kami nakatikim. Ang sarap ng Imagine yung uhaw na uhaw ka, pagod na pagod ka, tapos mainit, and then, kang pakwan. Kaya kayong mga tinyente, be resourceful, be creative. Yung how will you break yung yung pagod ng mga sundalo ninyo with a boom, surprise na, uy, meron kayong pakwan bigla, o kaya may melon, o kaya meron kayong whatever. Wag alak. Malalasing. So, inabot namin yung objective. Nakita namin yung motor, nakita namin may duguan yung mga rebelde, meron pang mga dextrose doon na basag, yung mga naiwan na IB. Tapos nung nakuha namin yung traktor, yun na yung objective namin, ikuhanin yung property. Secondary lang yung encuentroin yung rebelde. Nakita namin na nakagarahe, siguro iniwan na lang. Binaba na namin. Pinahila namin sa Kalabaw. Nagrenta kami ng Kalabaw, tapos nun dinala namin. Pagdating namin doon sa town hall, para kaming mga mga liberator, tuwan-tuwa yung mga tao, palakpakan yan, ganyan yung mga tao. So that's it. Tapos nun, meron pang somewhere naman sa Gataran, napabakbak ako. Ganun din, sabi ni Colonel Aguinaldo, merong na hostage, 43 na civilian, tapos nun may nakuha 2 bulldozer at saka 9 na truck ng isang logging company. Can you just imagine that? Para bang ang Ranger Company nandoon para protektahan yung mga interest ng mga naglalaging. Di ba, fast forward, alam naman natin yung logging, nakakainis, di ba? It brought about so much damage, flooding, yung mga ganyan. And here we are, balik ulit tayo, 1980s, 1985 to be exact, 85, 86. Mahabol kami ng mga rebelde, mga NPA, na nagkikidnap ng mga civilian, mga ganon, pati kinukuha yung property, kasi they were extorting money doon sa logging firm na ayaw magbigay. So, sa Makatoy, ang gagawin, kukuhanin. Sa Mindanao, mga sigarilyo doon, na mga truck, kinukuha nila, sinusunog. Kukunin yung rim-rim ng sigarilyo, silang gagamit, tapos susunugan nilang yung truck. Yung mga bus line na ayaw magbigay ng tax, revolutionary tax, susunugin nila. Magkano isang bus? 1.5 million at that time. So, ganon na perwisyo, yung mantalang itong ngayon, yung mga telecom companies, pati yung ibang politiko, para lang makakampanya, magbigay automatic 100,000 hanggang 1 million para lang makapasok do sa area. May tinatawag na safe conduct pass. Lintik na mga yan. Dapat dyan, lahat ng politiko na nagbibigay dyan, barilin . Sila nagpaparami ng pati itong mga negosyante, barilin dapat lahat yan . Tapos nun, iyak-iyak ko na, sino nabibiktima na NPA? Yung mga maliliit. Pati yung mga nasa Congress, na identified na NPA. Tapos nun, wag nyo na iboto. Ngayon, nung balik tayo, dun sa operation, ang sabi ni Colonel Aguinaldo, ang mission ko, rescue. This is supposed to be a rescue mission. Now, ang coordination namin, merong helicopter support, ibabaw. At exactly 11 o'clock, pupunta na siya. Guided raid ito, guided raid rescue, merong binigay sa akin na rebel returnee yata, civilian home defense na ITA, ganon. ITA yun. Magaling yun . Tapos nun, hindi lang masyadong well-versed sa Tagalog. So, hirap kami may language na barrier. Anyway, ang dala niya carbine.
Tapos, he will show us, lakad kami, do sa point, naintindihan niya kung saan sa mapa yung dinadaanan to and from ng mga rebelde. So, somewhere there, do sa high ground, ambush kami. Doon kami mag-aambush. So, kasi, thinking ni Colonel Aguinaldo, provincial commander siya at that time, ano siya, magaling to na tao, magaling na PMayor to. Ano siya, yung tingin niya, bubulpag ito na bulabog ng helicopter at saka ng tangke. May tangke ako noon eh. May B-150 assign sa akin. Papasok sila, tapos noon, mabubulabog, we withdraw yun. Doon dadaan. Kung nauna kami at nakaambus na kami, rat-ratin na lang namin. Ngayon ang problem, kung nandun yung mga civilian. So, pick target. Hindi ka pwedeng ng hindi pwede. Talagang hanapin mo kung sino yung nakabaril na rebelde. Again, ang rebelde dyan, mga 30 lang. No? 30. So, mabawasan mo siya ng 15, 7, takbo yan, sigurado. Di guys sa Mindanao na yung huling na enkwentro ko, 200, nag-hold the line. Ilang oras yun eh. Of course, meron silang personality na mahalaga, kaya ganon. Now ito, so ano na, ang final coordination namin, 11 o'clock, si Colonel Aguinaldo, yung tanggi ko, tsaka yung aeroplano, yung ano niya, yung chopper, yung meron siyang ano yata, si Korsky o Yui, na gaganyan. Papasok doon sa Laging Road. And then ang info, nandun daw nagpapahinga sa Laging Road, yung mga rebelde. Doon nag-break So, kasi sila, mingi sila ng pera para isolid nila yung mga civilian. 700,000 yata hinihingi at that time. So, nag-decide yung laging firm na magpa-operate. Humingi ng tulong kay Colonel Agi, and then operate kami. Ang dala ko, isang section. Match na match. 14 tao ko, 30 yung rebelde. Okay na game yan. Masyadong, dapat nga isang team lang eh. Ayaw nila ng one team eh. Gusto nila one section. Siyempre, inisip nila yung safety ko rin, tsaka ng mga tropa. So, one section, may dala kami 60. Therefore, kasi pagka 14 tao dala mo, automatic yan, pwede ka magdala ng machine gun. Hindi, mahirap magdala ng 60 sa 7 tao lang eh. Not unless it's a special mission. So, jump off kami. Aba, ilang oras na kami naglalakad. Wala pa kami doon sa foot ng mountain na aakyatin namin. Kasi umikot kami, no? Ito yung objective, no? Dito papasok kunyari sila Agi. Papasok ang ganyan dito, bubulabugin. Kami, iikot kami dito. Tapos tatambayan namin sila doon sa point of withdrawal nila. Sabi, kalahating araw, no? Gabi kami nag-jump off, madaling araw. Tapos nun, ngayon umaga na. Gutom na yung mga bata. And this was around 10 o'clock na. Break kami ng Sabi ko, penga. Pagod na rin ako eh. Tapos noon, tinatanong ko doon sa kasama naming guide, saan pa talaga? Sabi, ganyan. Doon, dyan sir. Pagka ganyan, nako, may bundok pa eh. Mahirap yung ganon, pagka ganyan. Pagka ningunguso na, doon sir, doon. Ayun, malapit na. Nung, sabi, ganyan. Ganyan ako po. Parang wala makinadidinig na helicopter. Parang meron na. Tapos Larga Vista, Baino. Tingin ganyan. Ayun, meron. Malayo. Nako, nag-take off na helicopter. So, lalanding pa yan dun sa CP para, detachment, Kalawagan, Dakel, kukunin yung ko doon, yung B-150 ko. And then, arangkada na sila. Oras, alas 10, ang coordination namin, alas 11 en punto. Babanat sila, papasok sila. Tapos sinabi ko doon sa bata, strike na. Hindi, tawag mo na, tawagan. Hindi compatible na radyo. 187 ang dala namin, mali. Wala kaming dalang 773 201 out of range. So, yun yung problem. Sabi ko, strike yung position, tapos nun. Ito, kinausap ko yung mga bata ng first company. Mga sport naman tong first company. Mga magagaling na tao rin to eh. Best company! Tinalo yung 6 company. So, itong mga taga first company, sabi ko, kunwari, tayo?
training. Sabi ko, Ranger training. Alam nila, galing akong US eh. Nakasuot ako ng gano'n eh, ng Ranger tab. Kunyari, tayo? Scout Ranger training. Body run. Sabi ko, team run na lang, team run. Tatakboy natin mula dito, diretso doon sa objective. Para nakapwesto tayo. Kasi alanganin, alas 10, lalakarin natin to bago dumating yung helicopter, mabulabog niya. Kasi papasok pa lang yan, bulabog eh. So pagka dadaan yung rebelde, wala tayong posisyon. Sabi yung ganun. Sige, payag yung mga bata. Takbo kami, takbo. Nagchatchan pa ako, let's go. Let's go. Eto na, mga Ranger. Tapos, nakita ko yung may dala ng 60, bagging down, pati yung radyo. Naawa ako. Sabi ko, hinubad ko yung yung backpack ko. Walang laman eh. Walang laman. Lang yun eh. Isang delata, tsaka lang eh. Yung bigas, and then yung black jacket ko galing academy. At saka, black sweater ba? Panggabi. At saka yung extra medyas, and then kulambo. Kaya hanggang, daling mga 1 kilo lang, 2 kilo siguro. 2 kilo. And then, sabi ko, aka na yung radyo, yung 187. Kinarga ko. Aka na yung 60. Dinala ko. Sabay takbo. Ang lakas-lakas ko nun. Kagagaling ko ng tate eh. Tinakbo ko talaga. Tapos pagdating dun sa foot ng mountain, ako, ito na ba? Yan na sir. Binagsak ko na yung radyo at saka yung 60. Tas, aka na yung baril ko. Yung baril ko. Kasi nagpalit kami. Naiwan ko yung bandolier ko. Naiwan ko yung bandolier. Nanto ko yan. Naiwan ko yung pack ko. Kasi iniisip ko, baka yan na helicopter, at least makaabot. Pumanik na ako. Ganyan yung panik eh. Ito yung tuktok, pumanik akong ganyan. Ako nag-lead scout. Naiwan kasi mga bata eh. Nag-lead scout ako. Nauna ako. Yung lead scout, si Corporal Borigas. Yun na yun. Sumunod na kagad sa akin. Nadalawa kami. Tapos sumunod yung Ita. Tapos si Abat, Sergeant Abat na-demote yun eh. Naging corporal eh. Kasi may merong ng alimony eh. So, ayun. Pumanik din. Sa mga katuwid, ang nakapanik agad, yung first team, pumanik siya. Tapos, nung umaabante na akong ganyan, naka-auto na ako, naka-auto. Kasi ganun ang lead scout, automatic eh. Tapos nun, para pagka nagka-meeting engagement, panggulat, ganun. O bante kong ganyan. Nadidinig ko maingay. Maingay, nagmumurahan eh. Putang. Kasi nga, ang tarik eh. Pagod na pagod nga. Tumingin ako. Gumanyan ako, sabi ko, Pastor, putang ina nyo, Pastor, timing. Ginanong ko. Pagharap kong ganyan, naknanto ko rebelde. May rebelde doon, no? Mga 15 meters away. Buti, hindi ako nadinig. Nangatog yung tuhod ko. Hindi ko naman rat-ratin kasi hindi ko pa nasa-size up yung sitwasyon. Kailangan kasi, hindi kagad upak ng upak eh. Remember, rescue mission. Ang sarap upakan eh, no? Kasi may daladalang 2 galon ng tubig. Yung panggasolina, yung kulay gray. Yun, dala-2. Nakasokbit yung baril dito. Nakatalikod. Pagbaba niya doon sa high ground, bumabang ganyan bigla eh. Nandito lang ako sa Laging Road, paakyat. Buti hindi ako nakakita kasi pagbaba niyang ganyan, diretsong kaliwa siya. Pababa doon sa Laging Road. Meron sigurong sapa somewhere. Iigib ng tubig. Tapos gumanyan ako kagad. Ay, nangangatog yung tuhod ko talaga. Kasi hindi ko na tinanggal yung tutok ng baril ko. Dumating dito yung 2 sa kanan ko, si Borigas tsaka yung guide namin na Ita. Sabi ko, nakita ba tayo? Parang hindi tayo nakita. Kasi yun nga, dapat inupakan kami. Nagkaputukan na. Tapos, sabi ko, maganda to.
Kaso nauna sila dun sa pwesto dapat namin na high ground. Kami yung nasa low ground, kami nasa kalsada. Bagong kayod na laging road. Walang ka-cover-cover, yung ano lang, yung binungkal na lupa. O de, sabi ko doon sa team leader, sino pa yun ang tatanda ko ng team leader? Basta Simangan yata, Sergeant Simangan, ganun. Yung mga taga First Company na kasama dito, shout out na lang kayo, comment na lang kayo sa ibaba. Sorry kung di ko naalala kasi matanda na ako talaga. Tanda na rin kayo eh. Tapos na pagka tingin kong ganyan, sabi ko ganon. Tapos nun sabi ko ganyan, mga 10 yata ito. Nagkakainan, makain. Makalansing yung kaldero eh. Siguro magluluto pa lang to. Kasi wala pang alas 11 eh. Mga ano pa lang eh. 10:40, ganon, 10:45, mga ganon. Kasi bago dumating si Colonel Agi, nagbabakbaka na kami. Dede, yung nag-sign language. Ganon naman sa Ranger. Pero ang pinaka nakakatawa dito, sa dami-dami na sign language na bago kayo mag-jump up mag-ano kayo. SOP naman kasi, SOP na, Standard Operating Procedure. Sa dami-dami ng sign language, ganyan, kalaban, binakita ko, 1, 2, 3, di ba? Walang salita, pero nakikita sa likod. Pagka gumanon ako, ibig sabihin, mag-skirmisher tayo, one line tayo, para hindi mo yung magtamaan sa likod, ano? Pero, yung ginanong ko, tapos nun, nagganon na, umabante, walang space eh. So, yung 3 lang nasarap, yung 4 nasa likod. Hindi naman kami parang ganun ba? Ayan, parang di magkatamaan sa likod. Wala hindi ganun kalapad yung cover eh. Walang cover. So, sabi ko, ganun. Tapos, gumanon, rally point. Doon, tinuro ko. Doon, sa high ground, doon sa kabila. Kasi may high ground dito, may mas mataas dito. Panay puno ng Nara. Ganyan. So sabi ko, nandito kami sa Laging Road, papanay kami dito. Yan. Sila, yung team 2. And then, ipwesto yung 60 para itututok lang niya yan. Bag. Ganun ang gusto kong mangyari. Habang hindi pa kami nakikita. Sabi ko kay Borigas, nakatalikod na akong ganyan sa kalaban eh. Nandito si Borigas, nakaharap doon. Sabi ko, pagka nakita tayo, na alerto, upakan mo. Sabi ko ganun. Para siyempre, meron ng, may score na tayo. One body count. Kasi very important yung body count eh. Tapos nun, biglang nagpadala si Sergeant Simangan ng team leader 2, na number 2, nagpadala sila ng 2 tao. Hindi ako naintindihan. 2 tao. Sabi ko, ganyan, team 2. Ang nila, time out. So, nakadelay yun sa amin. Nakadelay. Ang window, kung susuriin mo yung after encounter, ang window is yung time na bumaba yung tao para magigip, 2 yung pupunuin niya na 20 liters and then papanik siya. Siyempre, mabigat yon. That's the only window. Kasi yung all the rest nandun, nagre-relax, nakahiga, kakain. And then, naintindihan ako, so umakit na sila. Maingay, dulas-dulas sila. Basa yung basa yung bundok eh. Siguro umulan doon the previous night. Tapos nung umakyat silang ganyan, nadinig ko si Borigas sa kaliwa ko. Nakarap ako sa trope. Nadinig ko si Borigas, bababababab. Ay nako, naka-M14. Naka-automatic, nag-lead scout siya. Hindi niya na-switch ng semi-automatic yung M14. So naka-automatic siya. Niratrat niya, prrrr, ganon, babababag. Ewan ko, hindi niya tinamaan yata yun. Tapos nun, ayan na, puto ka na. Pinutukan kami, yung maararing bala, nadidinig ko dito, wing, mga ganon, nakita kami, posisyon namin. Tapos umarap na ako, pumutok din ako. Tapos nun, may sigaw ako,
ng 203, tapos sinisigaw ko, 60, bilis, bilis, sabi ko ganun. Siyempre nakikita kami dito, umiikot yung kabilang team dito para pumwesto. Tapos nun, maganda yung makapwesto. Game changing. Pagka nakapwesto yun, sasabihin, pagka umupak yun, ay, nako, sigurado tatakbo yun. Konting-konti na lang Manapin na siya na doon sa punuan. So, sinusubaybayan ko. Tapos nun, ayan na yung helicopter. Nadinig ko na. Nakaw. Usapan namin ni Colonel Aguinaldo. Sir, kung nasaan yung red smoke, upakan mo. Di, inahanap ko yung yung red smoke ko. Yung smoke grenade. Wala. Nandun yung bandolier ko dun sa kabila. Ang hawak yung baril ko lang, tsaka yung nakasaksak na magazine. At saka isang spare na magazine. Binulsa ko sa patig ko. Di sinabi ko, hitcha nyo sa akin yung bandolier, kailangan ko yung granada, yung smoke grenade. Ayan yung helicopter. Abay, loko-loko yun sa likod. Hinitcha nga yung smoke grenade. Bunot na yung pin, then lumapag dito, 1 metro sa harapan ko. Umusok. Pula. Sabi ko, putragis kayo, bakit yung binunot yung pin? Umuusok ng pula na yan, tayo upakan ni Agi. Tayo upakan ng helicopter. Sabi ko gano'n, nakanto ko. Tapos sabi ko dun sa guide, pulutin mo, yagis mo dun. Okay, sabi ko kay Burikas, takboy mo, lapitan mo, yagis mo dun sa kalaban. Ayaw. Kasi umuulan yung bale ng kalaban. Nagbo-volume of fire sila delikado kami doon. Kasi kung saan yung usok yung direksyon ng usok papunta sa amin. Nako, sabi ko, yayariin tayo ng helicopter. Wala tayong contact. Maniwala kayo tumayo ako doon muntik daw akong tamaan, sabi nung isa kong kasama Ang pangalan nun. Bale, shout out na lang. Pagtayo ko raw ganyan, nung nagiinom man ng may after encounter, muntik na raw tamaan dito kasi pumuputok din siya. Bigla akong tumayo, nandun ako sa harapan ng site niya. So, anyway, sir, ang tanong kasi sa akin, sir, hindi nyo naramdaman yung haging sa ulo nyo? Wala. Saan galing? Papunta sa akin. Hindi, sir, galing sa likod. Muntik ko kayo tamaan, sir. Bigla kayo tumayo Sabing ganun sa akin. Pero thank you dun sa taga First Company sinasite niya yung kalaban. Hindi kasi kung iba, to whom it may concern, nako, basta gumaganyan lang, nako, mamatay ka talaga doon pagka ganun. Tatamaan kayo sa likod. Anyway, sabi ko, mumultuhin ko kayo lahat, putang ina, nagbumura, putang ina nyo, pagka ako namatay, mumultuhin ko kayo lahat, ilayin yung paano nyo. Tapos kinuha ko yung smoke grenade. Tapos sinagis kong ganun. Madidinig mo, wing, wing, wing. Tapos naglanding dun sa mga rebelde. Ay, saktong-sakto. Ayan si Colonel Agi. Inikutan, ito yung high ground. Inikutan niya. Kitang-kita ko yung litid ng leg ni Agi. Gigil na gigil Nagraratrato siya nung 60, yung unang pass. Ng machine gun. Ganyan siya yung helicopter, magaling yung piloto. Gumanon Talagang kitang-kita mo yung parang malalaglag na lang yung tao sa loob Gumaganyan, umiikot. Gumaganon, iniikutan. Yung pangalawang pass, si Agi, nakagalil. Merong safety siya. Ganon siya, gilgil, nagigil. Tapos sabi nung tamang-tama itong si Corporal Abat, sabi sa akin, dumating siya dito nabuhayan ayan na yung helicopter, sabi. Tapos, rumatrat yung namin, yung 60 namin. Tumunog na. Bag. High moral na kami. Talagang nakaka-high moral yan pagka nadinig mo yung 60. Tapos nun, sabi sa akin, Corporal, sir? Rasapin natin. Delikado tayo dito, sir. Mga veterano ito, Rasapin na natin. Sabi ko, isang hagis lang ng granada tayo dito, patay tayo. Kasi pagpagulong na sila ng granada, timbog kami. Gugulo yung granada, 30-meter radius, patay kami ng 7. Sige, rush up, sigaw ako. Rush up!
lahat ng gwapo sa harap. Sabi kong ganun. Paano ba? Pabiro pa. Takbo kami. Pagdating ko dun sa malapit na ako dun sa sa hedgerow ng mga vegetation, yung pinaka-edge ito na yung laging road So may mound na ganon, may mga vegetation dito. Malapit na ako dun. May sumulpot na rebelde. Siguro mga 10 meters away sa akin. 10 meters, ang lapit lang. May sumulpot, bininatan ko ganyan. Plak! Hindi pumutok yung baril ko. Hindi pumutok. Tapos, ang alaos. Babarilin ako. Tapos tinignan ko yung baril kong ganyan. Naipit yung bala. Doon sa, hindi nag-eject ba? Hindi nag-extract yung bala. Nakaipit na yung ganyan. Babarilin akong ganyan. Putya na, sabi ko, time first! Sigaw akong time first. Putang na, binaril ako ng gago. Binaril ako ng NPA. Sabi na nga, time first Binaril ako. Hindi pumutok yung baril niya. Nagulat nga siya. Nagkamot pa ng ulong ganyan. Tinitingnan niya yung baril din niya. Hindi pumutok yung baril niya. Tama-tama. Ayan na si Abat. Kasunod na kasunod ko. Sigaw. Sabi ko, upakan mo. Binanatan niya ganyan. Hindi pumutok yung M14 ni Abat. Dapa din siya. Tapos, ayan na yung CHDF. Sabi ko, upakan mo. Gumanon ako. Ayaw man putok siya. 4 kami. 4, 3 sa akin na side. Isa sa rebelde na yon, yung biglang sumulpot na yon. Hindi kami makapaniwala. Bakit 4 na baril, hindi pumutok. So, tulala kami doon. Tapos nun, mga ilang segundo. Ano nangyari yun? Hindi pumuputok. Tapos nun, pumunta siya dun sa cover ng mga puno dito sa high ground. Nandito siya sa may laging road Sumulpot bigla Galing siguro yon dun sa ibaba, dun sa mga kasamahan niya. Kasi nadinig siguro yung putukan, yung 20 dun sa ibaba. Tignan mo nga ano nangyayari dun. Dumating Biglang sumulpot siya. Tapos yun ang hirap ng putukan without sizing up what's happening. Yun ang remember. Mahalaga, bago ka bumanat ng yung mga utak pulbura, dapat size up muna. Kasi rescue mission. Makapatayin yung mga civilian So, sumigaw ako, 203. Para panggulat. Tsaka 60. More than 60. Bumabanat na yung 60. May nag-rifle grenade sa likod. Tapos yung ko, sabi nung ita, sir, ayan sa baril mo, may nakakabit na 203. Sabi ko nga, anong ginawa ko, yung bala ginawa ko, naglagay ako ng isa, meron nang isa, na may nilusen ko yung isa dito, kinagat ko yung isa dito, gano'ng kalaki yung bala nun, gano'ng kalaki, mga 40 mm yun Kinagat ko dun sa sa casing. Nawang. Tapos noon yung isa hawak ko sa kamay. Hawak ko yung barrel. So ito yung bala ganyan Sa malaki rin. Tapos noon kagat-kagat ko, tapos nung bago ko isubo, sabi ko, tignan nyo Fernando Po Jr. Gumanon ako. Tapos kinagat kong ganyan. Tapos nun, tumayo ako. Naiwan ko, paano ko nagawa Pok, plak, 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 plak. Ganun ako 4. Naka-4 ako. Kasi nabunod ko pa isa rito Sinaksak ko pa Naiputo ko lahat. Yung kagat ko, yun yung second round. Tapos third round yung hawak ko dito. Tapos, yung second round yung hawak ko. Tapos nun, third round. Tapos nun, yung isa pa nakuha ko dito. Sabay dapa. Tapos nadinig ko, wagam. Tapos bigla nakita ko yung rifle grenade dito, gumaganon. Boom! Ganon. Wagam. Tapos nun rush up. Sigaw ulit ako. Rush up! Pagdating namin doon sa gilid ni Abat, kaming dalawa naka-abante. Nandito si Abat, nandito ako. Ganyan. Ganyan, Tapos, may sumigaw. Sir, surrender na kami. Habang tumatakbo kaming ganyan, may 2 granada ako dito. Nakuha ko na yung bandolier ko kasi pinasa na sa akin. Tapos binibigay ko yung isang granada kay Abat habang tumatakbo. Stoppage yung baril namin parehas, di ba? Hindi. Sinukbit na lang namin. Tapos tamang-tama,
binunot ko na yung pin eh. Tapos nun, bala ko, yun yung pandepensa ko eh. Bigla may sumabi na, sir, susurrender na kami. Gumanon. Ade sabi ko, nagyuko muna kami. Sabi ko, mga putang ina nyo, lumabas kayo dyan. Kundi, papatayin ko lahat. Bibilang ako ng 10. Pagbilang ko ng 10, hindi kayo lumabas dyan. Lahat na nandyan, patay. Sabi ko ganon. Tapos sabi ko, isa. Sabi ko kay Abat, ganon. 3 segundo. 2. Bunot na siya. 3. Hagis kaming granada. Sabay-sabay ganon. Bagam, ganon. Ay, lang ko, may iyak yung rebelde. Lumabas. Iyak eh. Pero hindi pa tapos yung ano. Di, syempre, may iyak na yung mga ano. Nakaganyan na. Di, ginaganyan na ng ano. Nasaan yung makasama nyo? Interrogation. Field interrogation. Wala yung human rights ha. Nasa encounter site tayo. Di, inaampas ng ganyan. Sabi ko, sa mga bata, wounded. Kia, wounded. Yung ganun, yung automatic ba? Sir, wala. Wounded, wala. Bala, marami pa. Ayan. Okay. Wala nang gagalaw sa inyong dalawa. Sabi ko, wala nang gagalaw dito sa dalawa. Swerte kayo, wala namatay sa tropa ko. Kasi kung may namatay doon sa tropa ko, patay kayong dalawa. Ganon. Walang pasensyahan tayo. Sabi kong ganon. Nasaan yung kasama nyo? Sabay may kasamang ano eh. May sampal eh. Nasaan yung kasama nyo? Tak! Tapos nandun si baba, sir. Nandun si baba. Nasaan yung mga sibilyan? Nandun sa baba. Nasa kalsada. Sabi nga nun. Nasa logging road. May junction pala. So itong logging road na to, bagong bukas, may main na logging road. Yung mas matagal. Yung talagang main road. Ilan yung kasama mo? 20. Sabi nga nun. Sabi ko doon kay Simangan, Team 2, sunod kayo. Dalawa. Gapos ninyo. Tapos sumunod kayo sa akin. Team 1, halika. Team Run, takbo tayo. Sabi nga nun. Mag-reload kayo ng bagong magazine. Takbo kami, pababang ganun, dun sa laging ganun. Pagdating doon, nakita namin yung mga sibilyan, nasa ilalim ng truck. Tapos, naghanap ako ng matanda ba? Kita ko yung matanda. May interpreter ako, sa automatic, may interpreter ako, sabi ko. Nasaan yung kalaban? Wala daw, tumakbo daw sa harapan. Tapos nun, kompleto kayo, paki-account ba kung ilan kayo? Tama, 43 sila. Tapos, nandyan yung laging truck, sinunog na yung isang bulldozer. Sinunog na. So, naibaba lahat. Sino operator? Sino driver? Tapos sabi ko, nandyan na yung team 1 and 2. Sabi ko, buddy, 2 tao sa isang truck. Hindi. Siyam na truck yun. Kaya yung iba walang kasama eh. 14 lang kami. 7 lang ang nalagyan ng 2 tao. Buddy. Para escort ba? Tapos, buwelta kagad yung mga truck. Ayan na yung tangke ko, dumadating. Ayan na si Agi. Ikot-ikot siya. Ikot-ikot. Nagsisignal mirror ako sa kanya. Galing pang Tate. Ganon-ganon ako sa kanya. So, ewan ko naintindihan niya. Hindi ko rin naintindihan yung sinabi. Basta ganon-ganon lang ako eh. Huwag niya kami upakan kasi kami mga tao na. Mga ranger na kami. Buwelta, balik sila. Sabi ko doon sa tangke, maraming ang bala. Marami, sir. Ang mali lang doon, alam nyo ang ginawa. Yung tangke, walang escort na tropa. Wala eh. Paano kung na-ambush yun? Yung helicopter, hindi naman laging isang stationary lang siya. Hindi, it takes time para makaikot siya ng isang pass. Kaya kung wala kang tropa, na-ambush yun, nyari yung tangke doon. Matapang din kasi yung mga kasama ko ng mga shoutout sa kanila. Magagaling din yung mga yun. Hopefully, buhay pa sila. 5 yun eh, yung crew. Tapos nun, sumakay ako sa tangke. Pinauna na namin hanggang sa yung huli makalabas na, makababa. Tapos sabi ko dun nandun ako sa turret ha. Parang walang pakialam kung matatamaan eh. Wala, hindi ko naisip yun eh. Ang naisip ko, takutin lalo itong mga to. Abante, sabi ko abante. Pagdating doon sa abante, tinignan ko yung area, maraming mga punuan. Sabi ko, ubusin mo nga. Sabi ko gano'n, 5,000 rounds, sabi ko. Talagang kita mo yung napanood niyo yung Predator kay Schwarzenegger, yung mga tao niya, di ba? Inupakan nila yung gubat. Walang natira doon sa gubat.
Kita mo yung baril ng tangke, bag, 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 gano'n. Tuwang-tuwa naman itong mga tank crew kasi, yung B-150 kasi, sila, nakabaril sila. Tapos masabi ko, yung huling-huli kong remark to whom it may concern. Wala naman taong iba ron Tsaka mga tao, pagka ganyan, umaalis na sila. Ayaw nilang madamay. Mga taga doon, umaalis sila. Ano ka naman makikisyoso ko doon, mag-usi-usi ka doon, ganun tingin-tingin ka, tamaan ka sa ulo. So, balik kami. Tama-tama, yun yung helicopter sa itaas, happy ako. Hindi ako nakapag-search, tinatanong ako ng mga kasama, Sir, search tayo. Sabi ko, negative, priority yung civilian natin na nire-rescue. Hindi kami nag-search. Ilang kaya yung baril na nandun, Ilang kaya yung patay doon na rebelde. Ewan ko, basta yung problema, mission ko ang mission namin, rescue So, baba kami, pagdating namin doon, ayan, palakpakan na naman yung mga tao. Ayan na yung mga rockstar. Tuwan-tuwa sila Siyempre, very proud si Agi. Kasi, walang casualty sa amin. Malamig ang kamay ko Walang casualty, walang tinamaan. In spite of the fact that the rebels were on higher ground and then kami on low ground, we were able to maneuver yung second team yun ang importante. Sila simangan nakapwesto sila. Yun yung malaga na napa-under nila yung yung 60. Tapos noon yung coordination na yung red smoke kung nasaan, nandoon yung rebelde. In spite of the fact na sa amin unang nag-red smoke, hinagis ko doon. Tapos nag-wave ako ng ganyan doon sa helicopter tinuturo kong ganyan. Ayan, doon sa high ground. Kita nyo, doon sa high ground. Tapos ang isa pa, ang good thing doon, the provincial commander at that time, Colonel Aguinaldo, siya very good leader. Imagine, siya mismo yung nakita ko doon, hanip mag-alaga ng bata, ng tropa. Siya mismo yung nakita ko na gunner. Imagine that. It's so nice. It's an honor really to be mentored by this kind of people, mga officers, magagaling na tao. Tapos, that's that. Okay, anong takeaway natin? Prepare, yung baril ko kaya hindi pumutok, hindi ko nilinis. Yun, isa yun. Ginanyan-ganyan ko lang Uy, maganda pa, hindi pa magalas. Hindi ko na, madalian kasing operation madalian. So, I didn't even bother na buksan and then linisin. Pangalawa, dahil sa naggapang-gapang kami doon sa logging road na binungkal na lupa ng bagong pasada ng traktor, na bukas yung yung dash cover na nalagyan siguro. Kaya nung nakaputok ako ng 3, pak, tapos tumigil ako, hindi ko akalain na nagbara na. Pero nung habang tumatakbo ako, pa rush up, ginanyan ko pa, tapos sinipa ko pa yung charging handle para mag-extract yung bala. Tapos pagtingin ko, wala, hindi nagsara. May naka-bolt, may naka-chamber, pero hindi nag-lock. Kahit ko yung forward assist ng barrel, wala. So talagang hindi napuputok. Para sa mga junior officer, hindi yung barrel ang weapon mo. Hindi yung barrel. Huwag ka magdadala ng pistol kasi target practice ka ng mga sniper. Uy, ayun, may pistol official yun. Huwag kang tatabi masyado sa radyo. Yun, katabi na radyo, official yun. Huwag kang magsusot na rango. Tapos, huwag kang putok ng putok. You are there to command. You are there to size up the situation. You are there to your weapon is your infantry unit. In this case, it's a ranger unit. Ranger unit. Wow. Ang lakas nun. 2 team, may 60. Ang bawat isang team may 2 grenade thrower, grenade launcher. May 2, 4 yun plus yung akin, 5 na grave throw tapos panay M40 ng first company. Ayaw nilang maniwala sa M16, panay M40 ng dala. Ang lakas nun. Grabe. So, you are there not to be an infantryman. You are there to be the commander. Kaya utusan mo, manduhan mo. Kaya sabihin mo, 60, putok, maneuver, second team.
first team, dito tayo. Ganun ba? Tapos pagka nakita mong alanganin, you have to decide. In our case, it's a good thing nandun si Corporal Abat, si Sergeant Abat. Kung hindi, wala siya yung nag-initiate Ano sir, lusubin na natin. Kasi alanganin tayo. Totoong alanganin kami. Kaya after that, sabi ko, rush up tayo. Rush up na tayo. Yun. So, if you are shooting, you're busy fighting. And then you have no more time to command the unit. Mawawalop kayo, mauubos kayo. Ang officer is there to coordinate yung fire, yung mga, kunyari, may combat air support. Andun yung, in that case, si Colonel Aguinaldo. Isa pa yun, wala kaming contact. Hastily, kaming dapat yon meron kaming mali. Ako yung dapat mas nakakaalam nun. Dapat may dala akong compatible na radio sa kanila. Well, anyway, nasa range naman kami, yung 201 601, nakaka-contact na kami sa kanya. Ano pa? Do not employ your B-150, yung tank mo, na walang infantry support. Kasi, isa yon sa priority target ng kalaban. May tangke, sila wala. O di upakan nila yung tangke para to even out yung playing field. In this case, pinapasok yung tangke, meron siyang air support. Kaya nga lang, wala siyang infantry support, which is medyo risky. But it turned out okay naman. And then, priority na missions. Kung ang mission mo is rescue, never mind yung search. Hindi, baka patayin yung mga civilian Maghahanap ako ng baril doon, mag-ano pa ako doon. Titignan ko pa, susundan ko pa kung saan yung escape route nila. Hindi madadivert ako 10 lang yon. Nandito yung main body, 20. 30 sila natin, 20 kasama yung 43 na civilians. It's a good thing tumakbo sila. We had the initiative already. Natakot So ayan, yun yung Siguro yung binaril ko, atas yung bumaril sa akin, nung nag-time first ako, nung tumakbo siya para i-warning yung ibaba. Sir, nandiyan na yung mga ranger, mga ganon. So ayun, yun yung kwento. Maraming salamat ulit sa inyong tiyaga, things like that happen. Nung bumaba na kami, kwentuhan, inuman, tapos nun, thank you. Kwentuhan kung ano nangyari doon sa enkwentro. Shoutout sa First Scout Ranger Company. Maraming salamat sa inyo. Magagaling din ng mga batang to. Kasama ko sa Mindanao yung 6 company. Ito, First Company, okay. Mga talagang talagang mga fighter din. Tapos nung kwentuhan kami, nagiinuman kami, biglang dumating si Kato King. Ayan na naman, patrolya na naman daw, guided raid. Nandun daw yung isa pang grupo ng rebelde na somewhere sa So, that's another story. Okay. Maraming salamat ulit. I-like ninyo, i-share ninyo para yung iba magkaroon din ng opportunity madinig yung mga kwento. And then, i-subscribe nyo para every time na may posting ako, malaman ninyo. Okay? Thank you so much. God bless everyone. Ito nyo, ang galing-galing ng langit. Malakas kaming 4 sa langit. Time first. Walang pumutok na baril. Hindi ako makapaniwala doon God is in control. Okay. Morning.